Pinapila ng Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP ang dalawang magkaibang kaso kaugnay sa taxi out of line sa Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB. Sa nalalapit na Kapaskuhan, darami na naman ang mga isnaberong taxi driver. Kaya upang maiwasan ang ganitong sitwasyon sa mga mananakay, mas mabuting malinaw sa mga taxi driver ang panuntunan ng LTFRB sa usapin ng out-of-line violation na ipinatutupad ng naturang ahensya. Sir, yung out-of-line violation ng mga taxi, sabi mo dapat maging malinaw. Hindi ba malinaw to sa LTFRB? Well, ganito. Ang problema kasi, hindi malinaw pagka dun sa mga pasahero, sa taxi driver at sa enforcers. Bigyan natin ang halimbawa. Ang taxi kasi, merong pagka mapapansin mo yung body, nakalagay doon yung rota. Example, Pasay to any point of Metro Manila. Yun yung mga tawag doon, mga NCR taxi, na dapat sa Metro Manila lang. Meron naman yun, Pasay to any point of Luzon. Yan. So, pwede ka sa Bicol, pwede ka sa Ilocos, pero bihirang-bihira yun. No? Hindi yan, bihirang-bihira yun nagpapatid doon. No? Apari, no? Sorsogon, bihira yan. Pero meron din tinatawag na Pasay City to any point of Mega Manila. Okay. Ano yung Mega Manila? Yung Mega Manila, kasi siyempre, yung na-create yung Metro Manila during the 1970s. Hindi na ganun ang sitwasyon ngayon. Nag-file ako ng petition na sa LTFRB na yung mga Metro Manila franchise ay maging Mega Manila na rin. Kasi darating ang Christmas season. Yan na naman yung problema natin. Hindi na ma-solve yan. Oplan is naberong yan. Di ba? Pero dito, there are about 9,500 more or less na NCR taxi na kung ito ay makakapaghatid dun sa Karatig po, no, sa Metro Manila, then saan dapat isa na lang? Kung Metro Manila, NCR, to any point of Luzon, dapat isa na lang yun, di ba? Para wala na yun, hindi na out of line yung mga taxi. Kasi yung taxi, na yan, it's, to my mind, a dying denomination in transport. Mamamatay yan because ang dami na nilang kakompetensya. Andyan ang motorcycle taxi. Andyan ang TNVS, di ba? Yun, so, lumilit na yung kanilang, yung kanilang market. At kapag meron pang ganito, na yun na nga yung pag-asa na lang nila, makakuha ng pasahero na magpapatid kahit sa Bulacan o sa Rizal. Out of line pa. Kawawa naman. So, ang final natin petition doon na para makatulong, let's have a Mega Manila route. Makakatulong to both ways. Matutulungan natin yung mga pasahero dahil hindi na sila matatanggihan, lalo na yung mga nakatira sa mga karatig probinsya ng Metro Manila. Tungkol dito sa modernization program ng government, handa po ba ang gobyernong Marcos? Nagkaroon sila ng bagong period hanggang November 29. Basta meron sila nagkaroon ng bagong for last chance na daw for modernization. Then that's it. Alam mo kasi yung modernization, ang pinaka problema talaga diyan yun tinatawag nilang consolidation, kung saan mawawala na sa pangalan nila yung prangkisa, mapupunta sa korporasyon, kooperatiba, saka magkano yung unit. Di ba? So, ngayon, maraming may mga nag-consolidate naman, so be it. Di ba? Okay yan. Ang tanong, handa ba? Yes. Kung ang modernization sana,
yung konsepto ng modernization, no, with all due respect, iba, no? Yung consolidation, hindi yan nire-require, baka mas madali. Kasi, maski bago pa yung unit mo, kahit yung unit mong Jeep, 2024, compliant sa lahat, aircon, etc., maganda. Pero pag hindi ka nag-consolidate, hindi rin pwede. So, this is not really modernization of the unit. It's more of consolidating yung mga franchise holders. Nawawala yung individual franchise holder. Pabor ka dito sa modernization? I am in favor of modernization, but not this kind of modernization because of that problem nga na yung nire-require mo ng consolidation. Kasi ang pagsali sa kooperatiba, pagsali sa korporasyon, dapat voluntary yun eh. Eh dito hindi. Of course. You tell them to consolidate and this is mandatory. Otherwise, mawawalan prangkisa mo. Ngayon, pag sinabi nila, yung prangkisa, ano yan privilege yan. Pwedeng bawiin ng gobyerno yan anytime. Kapag may cause, no? Kapag may just cause, oo. Pero, ang konsepto kasi ng prangkisa, sa tingin ko, no? Dati, kunyari, pag sinabi, yung prangkisa, binibigay ng gobyerno, pero bago ibigay ng gobyerno yan. At para ma-maintain mo yan, abay gagastos yung operator. Bakit? Siyempre, yung unit, makakuha ka ba kung wala kang sasakyan? Di ba? Yung pagpapagawa mo dyan, in other words, you invested money already. So, kapag nag-invest ka ng money dyan, yung prangkisa, no, yung, para sa tingin ko, the franchise, may konsepto na ng, ng privilege, and at the same time, asset. Kasi, gumastos ka na dyan eh. Kaya masakit sa operator na mawala sa kanila yon. Pangalawa, nabebenta yung franchise. Basta pumayag ang LTFRB. Oo. Diba? So, if you can, ang tawag dyan, sale and transfer. So, if you can sell that, then it seems na we are recognizing the fact that it is an asset. Because you can sell it eh. Sale and transfer. Handa ba sa Ang- modernization? I really can't tell, no? Pero kung titingnan mo ito nga, na meron na namang extension, then, ang tingin ko, sabi nga sa inyo, with all due respect, sana mapag-aralan natin ulit yung concept ng modernization. No? Na, bakit, ano yung mga objection doon? Yung objection nga, yung consolidation. Pero ayaw nila yun, kasi ang sabi nila, importante yung consolidation para makakuha ng loan sa bangko. Yun naman pala eh. So, kung yun ang importansya nun, then, talagang imamandatory nila. Paano? Paano makakuha ng utang sa bangko? Tama. Diba? So, yun ang andyan. Pero yung konsepto na dapat bago yung unit, wala pong mag-aayaw sa bago. Pero kahit bago yung unit mo, pero hindi ka nakapag-consolidate, wala rin. Message mo sa mga taxi driver tsaka sa pasahero dahil malapit na yung Kapaskuhan. Ayun nga po. No? Yan, message Umaasa mo, sir. po kami na mabibigyan pansin yung petition natin na yung mga NCR route na taxi, na tawag dyan NCR taxis, ay may expand yung rota to include Mega Manila. Meaning to say, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, no? Pwede. Kasi everyday, no? Meron mga pasahero dyan. Everyday may mga commuters coming from the provinces going to Metro Manila. San Jose del Monte nga lang, Bulacan yan, pero araw-araw may May tax. trabaho dito. Di ba? Kaya nga sobrang traffic ng Commonwealth eh.
Kaya nga nagdagay tayo ng MRT doon para sa kanila. So, Metro Manila, Mega Manila na yan. And I hope makita ng LTFRB yan because meron naman talaga ngayon mga taxi na Mega Manila, abay, natin na natin. Mukhang mas mabuting busisiin ng LTFRB at LTO ang problemang ito. Ang mungkahi ng LCSP ay gawing Mega Manila na ang Metro Manila taxi routes. Iginiit ng LCSP ang mga taxi naman ay to any point of Luzon at bihira rin ang pasada ng taxi. Wala pa ring malinaw na polisiya ang LTFRB dito, makakatulong ang pasahero at mega taxi driver na maging mas klaro ang polisiya na pahayagan ng mga Metro Manila taxi lines na magsakay at magserbisyo sa pasahero sa Mega Manila.